Alright, so ang lalamanin po ng content ko na to ay tatlong issue, no? Or tatlo yung aking bibigyan ng reaksyon. Unang-una yung live kagabi ni Beyonce, yung aking mga napansin, no? Mga galawan ni Beyonce. At yung tanong ko na para kay Beyonce na sinagot ni Kapeso. Okay, yun yung second. And the third is yung burol or yung lamay ni Kalingap Robin na pinotakti daw ng vloggers at minasama ng mga anti-Kalingap. So, yun po, yung tatlo na aking bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? And pinaalala ko lang po, reactor po ako. Hindi po ako nakaside sa kahit kaninong involved sa community ng Kalingap. Ako po yung nagbibigay lamang ng aking reaction based po sa aking nabasa, naintindihan, at mga naunawaan. No? So, katulad po nito, ang aking napansin no, sa live kagabi ni Beyonce. And I can say, no, the reason behind na hindi niya pa magpapakita ng kanyang mukha because she is waiting, no, na ma-monetize yung channel niya. No? So, pinasasabik niya pa po yung mga viewers. At pinag-iinit po yung mga against sa kanya. Di ba? Kasi, ano ba yung nangyari? Noong hindi siya nagpakita ng mukha, maraming kwentong naglabasan. Kaya siya natatakot, nahihiya, no? Na sobra naman ang kapal ng mukha kung siya ay magpapakita pa. It's not about those things, no? Yun po ay accepted na, no, ni Beyonce. At bakit ko nasabi yan? Dahil yung latest content ni BPM, no, hindi siya concerned. Nanduron po yun sa live niya. Meron pong nagtanong, huwag kang manahimik, Beyonce, para may content si BPM. Meron pong nag-comment ng ganon. Anong sagot ni Beyonce? Hayaan po natin sila. So, which means, she's not affected of whatever, no, bashing na ibibigay sa kanya. And actually, nananawagan pa nga siya, di ba? Doon sa huli niyang live stream. So, hindi siya affected. I hope, ma-maintain niya yan, no? Para makatagal siya talaga sa mundo ng SOCMED. And, tulad ng sabi ko, strategy niya yung hindi magpakita ng mukha. It's not because takot siya or whatever. No? Yun po ang reason niya. Para sa akin, ha, na panabikin yung kanyang mga followers at inisin yung mga against sa kanya. Ano ang sabi niya? Di ba? Ang solid na supporters niya ay handang maghintay. Diba? Dahil nami-mention niya na pasensya na kung hindi pa ako nagpapakita, bla bla bla, dahil may reason at alam na ng mga solid kagwapa daw yon. So, I'm not a kagwapa members, no? But, if we are going to base doon sa mga sinasabi niya, no? Sa mga the way siya magpaliwanag, meron siyang tinatarget. And, na-mention niya rin kagabi na it's either 1.16 or 1.4 pa lang yung watch hours niya. So, you still need few more, no, watch hours. And, katulad po na nabanggit ko doon sa iba kong content, sa ngayon po, no, bagong rules ni YouTube, pwede niya pong lagyan ng ads yung aming mga content even we are not yet monetized. So, kaninong mapupunta yung kinta? Of course, kay YouTube. No? Hindi po sa amin. Hanggat hindi po kami na-monetize, ha? But we are once monetized, then that's good. No? Then, ano pa yung mga sinabi niya na natatandaan ko? I-marathon. No? Sinasabi ko sa inyo, may alam na si Beyonce sa YouTube. Kasi 2 years siyang naging beneficiaries. Na-advisean siya ni Kalingap Rob. May mga nakakausap siyang vlogger. May kuya-kuyahan, tito, or whatever. No? Na mga nasasamahan siyang vloggers. And even Edu. Imposibleng hindi naturuan ni Edu yan. So may idea siya. No? So may diskarte siyang kanya. Kaya para sa akin, diskarte yan ni Beyonce na hindi magpakita. Alam niya yung galawan. Diba? Ano sabi niya? I-marathon ninyo. Diba?
Pero if I were Beyonce, no, mag-upload pa siya ng mag-upload. Kasi yung upload niya na yan, balang araw, pag na-monetize siya, kikita yan, oras na pinanood. No, sana may mag-advise ng ganun kay Beyonce. Wag lang puro shorts. No? Wag lang puro shorts. Mag-upload ka talaga ng kahit na 8-minute video. 8 minutes no video. Dahil sa ngayon, watch hours lang yung naiambag niyan, pero balang araw, mag-aambag na rin yan ng monetary. No? Kasi passive income ang YouTube. So, as long as may nanonood sa mga old videos namin, may kita po yan. So, yan sana yung i-advise kay Beyonce. Shorts, it's okay. No? Kasi sa ngayon daw ata, namamonetize na rin yon. But, siyempre, the longer the video, mas maraming ads na lalabas. So, more revenue. No, yun yung purpose nun. At, ano rin, no, hindi yung paulit-ulit. No? Kahit i-marathon ng mga supporters mo yan, Beyonce, and to others, no? At paulit-ulit yan. Hindi na po yan. No? Hindi na po ganun ka-effective yung magiging watch hours na i-accumulate yan. No? Kaya if I were you, Beyonce, more videos, not short videos upload. Like what happened to your house. I-video mo yan. No? I-video mo yan ng hanggang minimum of 8 hours. 8 hours, no? Para maganda yung ads na ilalagay dyan. Or watch hours na makukuha mo. Okay? Suggestion lang yan. Then, kaya niya ng magsalita, no, na talagang patungkol doon sa mga taong bumabati ko sa kanya. Yan yung mga naobserbahan ko kay Beyonce. And he knows, she knows how to play around na. No? Mantakin mo, kaya mong sabihin yun. Press 1, yung totoong solid supporter. No? He learned from what she experienced before. No? Kaya may diskarte siya. And bukod pa dyan, of course, may mga taong nakaback up sa kanya. No? May mga nagsasuggest sa kanya. And lahat ng mga taong minention niya kagabi are those vloggers, no, na talagang may sama ng loob sa Kalingap community. No? Which is para sa akin to, no? Para sa akin. Yes. Kumbaga siya, yung mga yun ang sumuporta, no? Yung mga taong binanggit niya, yung mga anti-Kalingap, let's say. Sabihin na natin. Yun yung mga sumusuporta sa kanya ngayon. But she should consider also, no, thinking, no, pasalamatan yung mga taong nasa Kalingap. O alam natin, you feel insulted or naagrabyado ka, no? Pero may iilan pa rin dyan na kahit papano may utang na loob ka. Like Kalingap Rap. No? Like Kalingap Rap. Okay, Bal Santos, sabihin na natin, ayaw mo talaga. Wala tayong magawa doon. Pero, di ba, give credit to where the credit is due, sabi nga nila. So, okay na pasalamatan mo yung mga anti-Kalingap dahil talagang dinidepensa ka. And sabi nga ni Kapeso, no, Kapisot, Kapeso Mix, ang dami niya kanyang channel, na sila yung siya yung isa siya sa magtatanggol sa iyo. Kasi meron akong comment, no? Okay? Ito yung naging comment ko. Dahil nagtatanong ako kay Beyonce nito eh. Natanong ko siya. Okay, let me... Ito. At si Kapeso yung sumagot, no? Yan yung tanong ko. Host. Ito, ha? Wala ka bang balak ribatan yung mga naninira sa'yo? Tanong lang po. Tinanong ko kay Beyonce yan. For sure, nabasa ni Beyonce yan. Nakita ni Beyonce yan. Kaya lang, I don't know, maybe ayaw niya sagutin. So, ang sumagot, si Kapeso. Ito yung sagot ni Kapeso. No? Ayan. The community, kami re-rebat sa mga yan. Sabay tawa. Okay? So, which means, talagang nakasupport sa kanya yung mga anti-Kalingap. Dahil yung mga bumabanat kay Beyonce, yung babalikan nila.
So, back up talaga siya. Kumbaga may support siya galing from these people. Ngayon, na-mention niya naman yung mga yan. But, it's good, no? Mayroong mga sumusuporta sa kanya. But, hearing something from her, di ba? Mas mapapagtibay kung ano man yung sasabihin nila Kapeso, nila Salcedo, nila Sel TV, no? These are the people na talaga nakasupport sa kanya. No? Okay yan. Sasagot sila in behalf of Beyonce. But hearing something from Beyonce is more, di ba? May power. May DNA ka nga. Kasi siya yung concerned person eh. No? Siya yung pinag-uusapan. And para sa akin, dapat ginagawa ni Beyonce yan. No? Wag niya lang iasa sa mga taong nakapaligid sa kanya na sagutin yan. Diba? Alam nyo, yung pagkakaroon ng kredibilidad ng isang tao, no, lalo na kung ikaw ay nasa YouTube at you're a content creator, is answering questions, no, directed to you. How you answer it, how logical you explain it, no, how calm you are explaining it, ay nakakapagdagdag ng kredibilidad or nakakasira ng kredibilidad ng isang YouTuber, no? So if I were the advisor or taong nakapaligid kay Beyonce, no, ask Beyonce to answer those questions, no? Nasa kanya manggagaling talaga yung sagot. Yes, she is young, no, bata pa siya at masasabi niyo maaaring kulang pa yung karanasan niya, no? So he need to advance yung kanyang pag-iisip dahil pinasok mo yun eh. Hindi laging dapat nakadepende ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. You should learn how to defend yourself. No, sila, salamat kung nandiyan sila. Pero mas mahalagang ikaw mismo nagsasalita para sa sarili mo. Piece of advice, Beyonce. No? At yan ay makakatulong pa sa live mo. Di ba? Why don't you get those questions, no, na binabato sa iyo sa live mo, then make it a content. Sagutin mo. Di ba? Kaya ka nga nag-YouTube eh. Ano ba yung purpose mo ng pag-YouTube? To earn. Di ba? Magkaroon ng pera. Huwag mong sabihin hindi. Di ba? Kaya ka nga nagpapa-monetize. Dahil gusto mong kumita. May sinabi ka pa nga sa live mo na pag na-monetize, syempre may palipad. O, di ba? So why not use it? Di ba? Hindi ka naman nananamantala roon. May tanong sa'yo, pinormal mo lang. Ngayon, kung mayroon kang mga gustong sabihin, vlog it. Di ba? Nag-earn ka na ng watch hours, bibilis yung watch hours mo, balang araw, yung nagbibigay sa'yo ng watch hours ng mga content mo, magbibigay rin ng revenue sa'yo yan. No? Kesa sa yung magpapamarathon ka lang ng magpapamarathon. Kasi tinatanong kita kung anong niche mo. No? Kapag ikaw ay nag-vlog na, ilang beses kong inulit-ulit yun, for sure nakikita ni Beyonce yun. At nakikita din ng ibang mga viewers niya. No? So, may kakayanan ka, but you need to show it to us. Oo, hindi mo mapiplease lahat, lalo na yung galit sa'yo. But at least you show your true character. And how matured you are, no, sa pagsagot sa mga tanong. Katulad nga na sinabi ni Kayo, kasi nandoon din si Kayo kagabi. No? Sagutin mo sila. Kaya mo yan. Which is totoo naman. Kasi, nakaya mo nga gumawa ng channel. Di ba? Mag-live kahit wala pa yung mukha mo. Dahil, ibig sabihin, you're ready. Di ba? Ready ka na to face all of us. No? Yung mga bashers, mga commentators, mga nag-co-content sa'yo. Di ba? So, why not? Use it para magkaroon ka ng content rather than hello, shout out, di ba? Sa ngayon, okay pa yan. But, hanggang ganun lang ba yung gagawin mo? And I hope not. No? Kasi nga, iniisip ko may plano ka. Katulad ng hindi mo pagpapakita. Okay? So, yun yung mga napansin ko kay Beyonce. No? He knows how to play. She knows how to play. But, she need more advices on how to do it. Meron siya.
Kaya niya na. And I think, kasi hindi naman siya sasabak sa ganito kung hindi siya ready. Marunong siya maglaro na. Kaya niyang laruin. Kaya lang, kailangan niya pa rin ng guidance. Nanduro na eh. May channel na siya. Ang ano doon is dapat maging totoo ka lang. Maging totoo ka lang. Now, doon naman sa lamay, no? Kasi may mga nagsasabi na spare some privacy, no? Itong pagpanaw ni Kalingap Robin. Kasi bakit kailangan i-vlog? Lahat na lang binablog, nanduro na. Hindi nyo man lang binigyan ng serenity, ng respeto yung nakaburol, no? Okay, first of all, no? Kung talagang yun yung gustong mangyari ng pamilya ni Robin, no? Sila po mismo ay magre-request niyan. O ba? Which means they allow it because for them it's fair para naman makita ng mga taong sumuporta kay Robin. Dahil vlogger din siya, di ba? Correct me if I'm wrong, kung hindi siya vlogger ha, pero alam ko vlogger din siya. At or beneficiary din siya. So if either of the two, no, part siya ng Kalingap. Whatever happened to him, di ba? Siguro may right yung mga viewer. Although syempre lamang pa rin yung rights ng pamilya. No, kung ayaw ng pamilya i-vlog, no, i-videohan, wala namang magagawa yung mga Kalingap vloggers eh. Di ba? But for them, no, is okay. So bakit nyo po questionin yung mga vloggers na nanduroon at i-vlog ng i-vlog yan? Mag-content sila ng mag-content. Eh hindi naman po nakatutok yung mukha nung namayapa eh. Di ba? Pinapakita lang nila yung mga taong pumunta roon. Di ba? Para may mapanood tayo. Even yung mga against, yung mga anti-Kalingap na kumu-question. No, nabubulabog po sila. Pini-interview ba ng mga vloggers isa-isa yung mga nanduroon? No. So, pili-pili din naman po kayo ng inyong mga gagawing paninita. No? Unang-una, kilala nila yung binablog nila at vlogger din siya or beneficiary din siya. Naging part po sila ng Kalingap community. No, hindi po porke binlog, hindi na nire-respeto. Alin po ba doon yung hindi nire-respeto? Dahil binablog, may camera, may video? Ano po yung naging problema doon? No? So, doon sa mga question, wag lang po kayo basta kumu-question. No? Tingnan nyo po yung sitwasyon. Ano po ba yung pangyayari? Sino po ba yung namayapa? Ano po ba yung naiambag niya sa community? Diba? Ano yung naging part niya sa community? Diba? So, wag naman ganun. Kasi, obviously, gumagawa lang po kayo ng gusto nyong isira sa Kalingap community. No? At sa Kalingap vloggers. Okay? Hindi nyo po ba naisip na nakakatulong po yan sa pamilya para makalikom ng pangabuloy? Sabihin ninyo, pwede naman makalikom ng abuloy na hindi na binibidyo eh. Oo. Pero paano ba binidyo? Diba? Nasa isang tabi lang naman sila eh. Nakakatulong po sila doon sa mga nasa abroad para makita yung sitwasyon. No? Hindi na yun para abusuhin. Yun yung hirap sa ibang mga taong galit eh. No? Ayaw. Sa isang tao. Hindi na nakakapag-isip ng maayos. So, hindi na nakakapagbigay ng magandang reason. Diba? Sabihin nyo, ano na naman yan? Exploitation. Wag naman po kayong ganun. Mag-isip po kayo, no? Hindi yung puro na lang kayo paninira, pagmutya, diba? Pagpuna, na wala na sa lugar. Inulit ko po, wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang, maging totoo tayo. No? Hindi porke galit kayo sa isang tao, idadamay nyo na yung mga taong walang kinalaman. Katulad niyan, ano ba kinalaman ni Robin sa alitan ng ibang mga anti-Kalingap at Kalingap community? Di ba? Para bigyan nyo ng issue
yung pagba-vlog ng mga kalingap vloggers. Diba? May kanya-kanya pong supporter yung mga vloggers na yan. So, maaaring nag-request sa kanila or natutuwa sila dahil si vlogger na gusto nila pinakita yung burol ni Robin, di ba? So, same thing with you, doon sa mga anti-kalingap or sa mga against, doon sa mga vloggers na nagbablog sa lamay ni Robin. Di ba? Mayroon din kayong mga followers. So, be responsible no, sa ginagawa ninyong pag-content. Kasi malaki po ang factor nating mga content creator or vloggers or reactors, no, para sa maging desisyon ng mga followers natin. Dahil may iba tayong followers, aminin natin sa hindi, naniniwala po sa sasabihin natin. May iba nag-iisip. Okay lang po dun sa mga nag-iisip. Paano dun sa naniniwala sa atin? What if mali po yung may share natin? Dinadamay pa sila. Di ba ba? So, yun lang po yung gusto kong i-share, no, sa content ko na to about kay Beyonce. So, doon sa mga nagsasabi na nahihiya, natatakot, no, hinihintay lang ni Beyonce na ma-monetize siya. At pag na-monetize siya, makikita na siya. At kay Beyonce naman, no, i-content mo yung mga tinatanong sa'yo sa live. No? Content mo yun. Gawan mo ng vlog. Para mas mabilis kang ma-monetize. Para mapaliparan ka. Ba? Mabigyan ka ng GCash. Minention mo yan. And doon naman po. At saka, wag mong iasa lahat sa mga nakasuporta sa yung mga vloggers. Vlogger ka na rin. No? So, answer the question thrown to you. Wag ka lang umasa sa kanila. Malay mo, mas maganda pa yung maging sagot. So, doon naman sa mga kumo-question sa lamay ni Robin, vlogger po si Robin, vlogger kayo, hindi po porke blinag, hindi na nirespeto. First of all, kung ang pamilya mismo ay nag-request, no, na wag siyang i-vlog, gawing private talaga yun, wala silang magagawa. Pero ginagawa nila yon kasi nga, may mga supporters si Robin na gustong malaman kung ano yung update sa kanya. So, yun lang po ang gustong i-share sa content ko na to, and always po matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.